Tama lang ba ang desisyon ni Diwata Pares Overload na pasukin ang politika at mag-represent ng isang party list? Ayan, magandang hapon po sa atin lahat. My name is Yobal Buena, ang tunay ko pong pangalan. At kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para Malaki kasi ang gagastusin mo kapag naisipan mong tumakbo para sa isang public seat. And hindi lang tungkol sa gastusin ang iisipin mo, kundi paano mo mabibigyan ng amor yung mga constituents mo if ever natatakbo ka bilang isang party list representative, councilor, mayor, governor, or even senator. At ito yung magic question. Susuportahan mo ba ang pagpasok ni Diwata sa politika or mas prefer mo na lang na manatili siya doon sa kanyang kinagisnan as yung proprietor or nagmamanage ng kanyang paresan somewhere in Manila? Marami kasi talaga ang biglang nagulat, pati na din ako dahil nag-file siya. And merong lumabas na ganitong eksena niya na dati hindi siya pumapansin dahil siguro sa pagod tsaka medyo hindi siguro na-overwhelm siya sa dami ng mga parokyano na pumupunta sa kanyang Diwata Pares Overload. Kaya siguro napagod yung bibig niya sa kaka-smile, kaya siguro ganyan yung eksena niya and hindi natin siya mabablame. Pero ngayon, nagbago ang ihip ng hangin kasi siya na mismo ang nag-i-initiate para ma-involve sa mga pictures, nakikipag-picture na rin siya, nag-i-smile, and then kapag may mga vloggers na dumarating sa kanya, edi nai-involve din siya. So, willing siya na ma-involve sa mga vlogs and hindi lilipas yung ganitong ugali kasi nga, di ba, malapit na yung election, so expect na talagang i-entertain ka kapag bibisita ka sa kanyang paresan. And siguro dadami pa yung freebies sa kanyang paresan na mga products na sinserve. Sa ngayon kasi, busy si Diwata Pares Overload na nangangampanya. May mga clips na nagsisilabasan sa social media wherein nakikita niyo siya na busy sa pangangampanya. So, hindi na kayo masusurprise kung bigla makita nyo na naka-motorcade si Diwata sa inyong lugar. Kasi busy na siya ngayon and pinanindigan niya yung kanyang pag-file. And relatable din kasi ito sa kanyang background bilang isang operator ng isang paresan. Magdi-disclaimer ulit tayo na hindi ko siya personally kilala and hindi rin niya ako mas lalo na kilala personally. Pero syempre lahat tayo may kanya-kanyang gusto sa buhay. So kung gusto mong tahakin ang ganitong landas, go for it, panindigan mo. Pero kung ano yung nasa isip mo na mas magbe-benefit ka, then go for it. For as long as wala kang inaapakang mga ibang tao. Pagdating naman sa ugali, hindi ako pwedeng mag-conclude kasi never ko pa siyang na-meet para ma-confirm kung ano yung mga lumalabas sa internet, no? Yung isa, pwede niyang sabihin ganito, yung isa, pwede niyang sabihin ganito, pero iba kasi talaga kapag ikaw mismo yung naka-experience kung ano nga ba yung kanyang ugali, kung approachable ba talaga, kung maldita ba siya talaga, or masarap kasama. Meron akong gustong i-share na phrase na sabi dito, positions are temporary, ranks and titles are limited, but the way you treat people will always be remembered. And ito ang isa sa mga challenge na dapat sana'y patutunayan ni Diwata Pares Overload na yung mga past na phrase na lilipas din yan, sana ma-overcome niya ito, no? Kasi bawat picture na nakikita ko sa social media na ina-upload tungkol kay Diwata, sa mga comment section, mababasa nyo, lilipas din yan. Parang bumaback to you kasi sa kanya, yung mga eksena na kapag may nagpapapicture sa kanya or nagpa-vlog, dinidedma niya. So, ito yung isa sa mga challenges para sa kanya na medyo siguro magkakaroon siya ng mas mahabang panahon para hikayatin kung sino yung gusto niya mahikayat para sa kanyang bagong plataforma sa buhay niya. Ang second dito ay yung pangangailangan ng mga politiko ng publicity. So, dito na papasok yung mga content creators. And si Diwata Pares Overload ang isa sa mga
pinaka-trending na content creators sa Pilipinas na perfect na target na mga gusto na mapaangat yung kanilang publicity, popularity. It's because kung mas malaki yung popularity mo, there will be a greater chance na makakakuha ka talaga ng points from your constituents para mas mataas din yung chance mo na manalo sa isang public seat. I am very sure naman na marami ang susuporta kay Diwata kasi marami na siyang mga nakilalang malalaking tao para bigyan siya ng support. Tapos pangalawa is protection kasi alam naman natin na kapag papasok ka sa politika, talagang titignan yung mga strengths mo tsaka weaknesses. Parang SWOT analysis ba na pwede ka nilang i-target, pwede ka talagang i-uplift, pero hindi mo talaga may iwasan na meron at meron talagang hihila sa iyo pababa. Kasi parang nasa competition ka vying for a public seat. Ang isa pa dito is dapat paghandaan ni Diwata yung pag-challenge sa kanyang credibility. Hindi maiiwasan na merong isang party or ilang mga grupo dyan na kukutuan talaga yung background niya. Questionin yung background niya, talagang itetest talaga kung hanggang saan yung pasensya niya. Tapos, gagawa talaga ng istorya para mapasama yung kanyang image sa public. So, ito yung dapat na paghandaan niya, lalong-lalo na at pinapasok na niya ang mundo ng politika. And alam naman natin na kapag nasa politika ka, lahat talaga pwedeng umalingasaw kahit hindi mo pa alam. And kung bibigyan ako ng pagkakataon na makapunta doon sa Diwata Pares Overload somewhere in Pasay, siguro pupunta talaga ako at titikman ko ang kanyang magic paresan. So, makikita nyo dito sa kanyang restback sa mga nagsasabi na hindi siya namamansin at ngayon ay namamansin. Ang gusto lang niyang sabihin is marami pa rin mga customer na pumupunta sa kanyang paresan. And of course, expected na yan. It's because mag-offer siya ng maraming freebies and tatakbo siya. So, definitely, marami talaga ang pupunta dyan, dadagsain yan hanggang matapos yung eleksyon. Siguro probably May or June yan. Kaya expect na pipila ka kapag pupunta ka dyan. And of course, yan yung i-anticipate ko in any case na nabibigyan ako ng pagkakataon na bibisita dyan. So, masasabi ko lang is good luck na lang kay Diwata Pares, kay Deo Balbuena, kung ano man yung gusto niyang tahakin sa kanyang buhay kasi karapatan niya yan. And sana magtagumpay siya kung ano man yung decisions na ginagawa niya, especially ngayon at nagbukas ang door para magkaroon siya ng pagkakataon na tumakbo sa isang public seat. So, tignan na lang natin kung ano yung mangyayari after the election. And for sure, manalo man or matalo, sigurado na babalik siya sa kanyang paresan and itutuloy niya kung ano man yung nasimulan niya. So that's it guys. Thank you for watching and have a wonderful day. And of course, add me rin sa aking mga social media accounts. So that's it guys. Thank you and have a nice day and be positive. Mwah!